Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-21 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Anyo ng Taga-Maynila. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa gabi ng pagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa Teatro de Variedades, punong-puno ang lugar at agad na naubos ang mga tiket. Nasa paligid si Camarón Cosido, isang Kastilang pulubi na namumuhay na tila walang pakialam, at si Tio Kiko, isang maliit na Pilipinong naglalako ng mga anunsyo ng mga palabas. Sinabi ni Camarón Cosido kay Tio Kiko na ang malaking kita mula sa palabas ay mapupunta rin sa mga pari dahil sa kanilang impluensya. Hati ang opinyon ng mga taga-Maynila tungkol sa palabas. Ang mga pari, tulad ni na Padre Salvi, ay tutol dito dahil itinuturing nila itong masagwa at labag sa moralidad. Samantala, may mga taong nagtanggol sa palabas, kabilang na ang mga opisyal ng hukbo at mga taong nais magpakita ng kanilang kaalaman sa wikang Pranses. Dahil sa usaping ito, naging tampulan ng atensyon ang mga pangalan ni na Kapitan General, Simun, Quiroga, at mga artista. Habang nagmamasid si Camarón Cosido, napansin niya ang mga taong tila hindi sanay sa kanilang mga kasuotan at mukhang nagmamatyag. Sa isang pagkakataon, nakita niyang lumapit ang mga ito sa isang karwahe kung saan lulan si Simun at narinig niya ang usapang may kaugnayan sa isang hudyat na isang putok na nagpapahiwatig ng isang maselang balak na nagaganap sa likod ng palabas. Narinig din ni Camarón Cosido ang usapan ng dalawang tao na nagsabing ang mga pari ay mas makapangyarihan kaysa sa general at tila ang kanilang mga galaw ay may kinalaman sa isang mas malalim na plano. Bagaman naaawa si Camarón Cosido sa nangyayari sa bayan, pinili niyang huwag makialam at mananatiling walang paki. Samantala, sa labas ng dulaan, nagkakalat ng kasinungalingan si Tadeo sa isang baguhang kasama. Ipinapakitang kilala niya ang mga kilalang tao sa paligid at pinagmamalaking kaibigan niya ang mga ito. Dumating din sina Doña Victorina, Paulita Gomez, Juanito Pelaez at iba pang kilalang personalidad tulad ni na Padre Irene at Don Custodio. Nang dumating sina Macaraig, Pecson, Sandoval at Isagani, inalok nila si Tadeo at ang kanyang kasama na sumama sa kanila dahil may sobra silang tiket. Agad na sumama si Tadeo ngunit ang kanyang kasama ay nag-alinlangan at nagpaiwan dahil sa takot na makaistorbo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagkaroon ng marangyang pagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa Teatro de Variedades na pinuntahan ng maraming tao at agad na naubos ang mga tiket na nagpakita ng mataas na interes ng mga taga-Maynila sa palabas. Si Camarón Cosido, isang Kastilang pulubi na namumuhay nang walang pakialam, ay nagmasid sa paligid kasama si Tio Kiko. Nalaman nila na ang kita mula sa palabas ay mapupunta sa mga pari dahil sa impluensya ng mga ito. Hati ang opinyon ng mga tao tungkol sa palabas. Ang mga pari tulad ni na Padre Salvi ay tutol dito at itinuturing na laban sa moralidad. Samantalang may mga sumusuporta naman dito tulad ng mga opisyal ng hukbo at mga taong nais magpakitang gilas sa wikang Pranses. Habang nagmamasid, napansin ni Camarón Cosido ang mga kahina-hinalang tao na tila may balak na masama. Narinig niya ang usapan tungkol sa hudyat na isang putok na nagbigay ng indikasyon na may nakaambang plano sa likod ng pagtatanghal. Sa labas ng teatro, si Tadeo ay nagpapanggap at nagkakalat ng kasinungalingan sa kanyang kasama tungkol sa mga kilalang tao sa paligid. Nagpapakita ng kanyang ugali na mapagpasikat. Nang dumating sina Macaraig at ang mga kasama nito, inimbitahan nila si Tadeo na sumama sa kanila sa loob dahil may sobra silang tiket. Mga mahahalagang tauhan. Camarón Cosido, isang Kastilang pulubi na namumuhay ng walang pakialam sa paligid. Kilala siya sa kanyang kakaibang hitsura at pamumuhay at lagi siyang naroroon sa mga kaganapan sa Maynila. Tio Kiko, isang maliit na Pilipinong naglalako ng mga anunsyo ng mga palabas at kaibigan ni Camarón Cosido.
siya ay kilala sa kanyang masiglang personalidad at kakaibang anyo. Padre Salvi, isang pari na tutol sa pagtatanghal ng operetang Pranses dahil itinuturing niya itong labag sa moralidad at malaswa. Simon, isang mayamang alahero na may lihim na balak at bahagi ng isang plano na nagaganap sa likod ng palabas. Siya ay may mahalagang papel sa mga kaganapan at kumausap sa mga taong kahina-hinala. Tadeo, isang mapagpanggap na estudyante na nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanyang pagkakakilala sa mga kilalang tao. Isa siya sa mga nasa labas ng teatro na nagbibigay aliw sa kanyang kasama sa pamamagitan ng kanyang mga kwento. Dahil wala sila Basilio, sa kanya ibinigay ang sobrang tiket ng mga mag-aaral para makanood sa teatro. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa paligid ng Teatro de Variedades, kung saan ginaganap ang pagtatanghal ng Les Shows de Corneville ng mga Pranses. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Opereta. Isang uri ng dula na may kantahan at sayawan na karaniwang may temang komedya o romantiko. Teatro de Variedades, isang tanyag na lugar ng aliwan sa Maynila kung saan ginanap ang pagtatanghal ng mga opereta at iba pang mga palabas na dinadaluhan ng iba't ibang uri ng tao. Americana, isang uri ng kasuotan, karaniwang pang-opisina o formal na pangyayari. Hudyat, senyas o palatandaan na nagpapahiwatig ng isang aksyon o pangyayari. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng mga prayle sa lipunan na kahit sa mga aliwan tulad ng teatro ay nagagawa nilang kontrolin ang opinyon ng publiko. Nagpapahiwatig na ang kapangyarihan ng simbahan ay laganap sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao. Ipinapakita rin ng kabanata ang pagkakawatak-watak ng lipunan ng Maynila. May mga taong sumusunod sa dikta ng mga prayle at may mga sumasalungat dahil gusto nilang ipakita ang kanilang kalayaan na sumasalamin sa mas malawak na issue ng pagnanais ng mga Pilipino na makalaya mula sa impluwensya ng kolonyal na pamahalaan. Ang kawalang pakialam ni Camarón Cotzido sa kabila ng kanyang kaalaman sa mga nangyayari ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng aksyon at interes sa mga isyong panlipunan ay maaaring magpahintulot sa patuloy na pang-aabuso at kawalan ng hustisya sa lipunan. At diyan, nagtatapos ang ika-21 kabanata ng El Filibusterismo, mga anyo ng taga-Maynila. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.